Kamamshi! So, for today's video po is, bibigyan ko kayo ng tips kung paano maiiwasan yung almorana sa pagbubuntis. Based on my experience po hindi po ako nurse, hindi ako doktor. Based on my experience po ito, and i-share ko din sa inyo yung mga natutunan ko sa OB ko, ganon. And sana makatulong din sa inyo. And sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung almorana sa pagbubuntis, kasi ang dami ding mga kamamshi nagme-message sa akin, nagko-comment, kasi na-share ko din dito sa vlog ko, na nagka-almoranas ako nung buntis ako. And sa mga bago po dito sa channel ko is, meron na po akong 2 junakis, ayan sila. And talagang na-experience ko din talaga dati yung magka-almoranas, and katulad nyo, lalo na sa mga first time mom dyan, mga first time preggy dyan, nag-overthink din talaga ako na baka delikado yung almoranas, gano'n. And ano nga ba ang almoranas? Sa mga hindi pa po aware dyan, lalo na sa mga first time preggy dyan, yung almoranas po sa buntis is yun yung sa puwet natin. No, yan yun, in English is hemorrhoids. Lumalabas po yan sa 3rd trimester ng ating pagbubuntis. Mga 7 months na yung tiyan natin pataas. So, lumalabas siya, 80% ng mga buntis nagkakaroon, yung iba hindi naman. Kasi, depende po talaga kasi sa lifestyle, sa kinakain mo, ganon. And bibigyan ko kayo ng tips kung paano maiiwasan based on my experience din. And based sa OB ko, sa sinabi niya sa akin before. And yung almoranas po pala is, yan yung, kahit naman hindi buntis yung ibang tao, kahit hindi ka buntis, yung iba talaga nagkakaroon yan. Kapag, diba, sabi, laging kumakain ng maanghang, or lagi kang nagpupupo, nagda-diarrhea, diba? Parang may namamaga sa puwet natin, ganon. Sa buntis naman is iba. Parang same naman sila, kaya lang pag malaki na kasi yung tiyan mo, yung pressure ni baby, edi 7 months na yung tiyan mo, edi malaki na rin si baby, diba? So, parang siyang bumababa, yun, yung parang gravity, bumababa, parang nabibigatan na yung puwet natin, parang ganon. So, parang namalabas talaga si almoranas. Pero, may iwasan naman po siya. Lahat naman tayo, meron yan. Lahat naman ng tao may almoranas. Pero, depende naman sa atin kung paano siya i-stay na maliit lang or papalakihin mo. Parang ganun. So, yung almoranas is ganun. And, bakit lumalaki nga yung almoranas is, depende po sa kinakain natin. Ganun nga, yung palagi kang tumatae. Tapos, kumakain kayo ng matitigas, karne. Tapos, yung pupo nyo, super tigas. And sa mga buntis po kasi, pag malaki na yung tiyan natin, pag 7 months pataas, is mahirap na tayong magtunaw ng pagkain. Opo, mahirapan tayong magtunaw ng pagkain. Napapansin nyo, sa mga preggy dyan, yung lalaki na yung tiyan ngayon, diba? Parang antigas ng pupo natin. Kasi nahihirapan na tayong magtunaw ng pagkain. Kasi yung space ng pagkain natin is maliit na lang kasi nga lumalaki na nga si baby. Ganon. And Q&A, ito kasi yung mga message ng mga kamamshi natin or yung nagko-comment na babasa ko dito sa YouTube. Safe ba ang almoranas kapag nanganak? Ako, nanganak ako sa second baby ko, may almoranas talaga ako mga kamamshi. Binigyan pa nga ako ng gamot ng OB ko pero pahit-pahit lang yun. Yun din yung ino-overtake ko. Sabi ng OB ko is safe. So, nanganak na ako and kumakatok yung aso ko sa pintuan. And safe naman siya. Opo, kasi nag-overthink ako kasi baka lumabas din yung almoranas ko kapag umiri. Parang ganun, diba? Yung iniisip natin. So, nanganak na ako, hindi naman siya. Lumabas naman. Hindi ko napansin kasi nga, ang iisipin mo nung nag-labor ka, mag-iiri ka. Yung baby na lang So, yung almoranas ko nung time na yun is nakalimutan ko na talaga siya. Opo. So, safe naman talaga. Wala talagang nangyaring kakaiba sa almoranas ko nung nanganak ako. Huwag kayong mag-alala mga kamamshi. Basta updated kayo sa OB nyo about sa almoranas nyo. Safe naman po talaga. Kasi sa akin din, malaki din yung almoranas ko. So, yung tips ko mabibigay ko sa inyo talaga. Number 1 is uminom talaga kayo ng maraming water, tubig. Opo. Kasi sa first baby ko, syempre, based on my experience, pag first time ka kasi nabuntis, lahat aware ka lahat kinakain ko, lahat healthy, tubig, talagang ginagawa ko lahat. Pero nung sa second baby ko, parang chill-chill na lang ako noon. Opo, parang hindi na ako healthy living. Healthy living pa din, pero medyo nabawasan ng konti. Kasi parang chill-chill na lang tayo pag mga second baby na Kasi naka-experience na tayo ng first birth, first panganganak. So, pag pangalawa, parang chill-chill na lang tayo kasi
okay yung first natin eh. Okay yung wala tayong almoranas. So, akala natin, pagka second baby, ganun pa din. So, mali pala. Opo, dapat wag natin papabayaan yung ano natin, healthy living lifestyle. Kapag buntis, napaka-importante po pala talaga yan. So, yun nga, uminom ka ng maraming tubig. Kung nasa bahay lang naman kayo, wala kayong ginagawa, hindi kayo aalis, yun. Tubig na lang kayo ng tubig mga kamamshi. Kasi yung CR nyo naman sa bahay nyo, only CR naman yan eh. Diba? So, inom lang kayo ng maraming tubig talaga. Yun talaga yung pinaka number 1. Tapos, number 2, kumain lang kayo ng mga high fiber. Search kayo dyan sa Google, sa YouTube. Search lang kayo ng mga high fiber foods. Yan po yung mga mabilis matunaw sa tiyan natin. So, at least, pag nagpupo tayo, hindi matigas yung pupo natin. Kasi pag matigas yung pupo natin, doon talaga lumalabas si almoranas. Yon. Tapos, tips number 3 is, huwag kayo uupo ng matagal. Pwede namang umupo. Pwede naman. I mean, example, 8 a.m. ng umaga hanggang hapon, nakaupo lang kayo nung nakaupo. Wow. Kasi, doon umaano yung almoranas, yung pressure, yung bigat ni baby. Diba? Diba nga yung manas sa paa, yung manas, diba? Ganun din, nagkakamanas yung paa natin kasi upo lang ng upo or matagal nakatayo. Yun, minsan, kung 8 a.m. uupo kayo, mga 10 a.m. higa naman kayo. After 1 hour, tayo, lakad, tapos upo. Basta kilos-kilos kayo mga kapregi dyan. Kumilos lang kayo, wag lang yung laging upo ng upo. Pwede namang umupo, wala namang masama, pero wag lang yung sobra, diba nga? So, pag sobra talaga is masama yung sobra. So, yun, kasi yung second baby ko, puro ako si upo, tamad ko din. Pero nung pagka malapit na akong manganak, yun, doon ako nag-walking-walking eh. Pero dapat, 7 months pa lang, kumilos-kilos na rin kayo. Parang ganon. And nung sa first baby ko, speaking of manas, gagawa siguro ako ng ibang video about sa manas, paano hindi magkakamanas yung paa. Kasi sa first baby ko, nagkamanas ako, and sa second baby ko, hindi. Parang ganon. Kasi nga, aware na ako, diba? Kasi pag first time pregnant po tayo, especially wala tayong idea anong gagawin, minsan nakikinig tayo sa mga advice ng mga old days, diba? Na mga pamahiin, minsan hindi rin helpful kasi ako nakikinig ako dati. Minsan hindi applicable sa lahat ng Freddy kasi iba-iba naman po yung katawan natin. Parang ganon. So, mas nakikinig talaga ako sa OB. Pero nakikinig naman ako sa mga old, yung mga pamahiin. Nakikinig naman kung wala namang makakasama sa atin, ganon. Okay lang naman. Lalo na ako, nandito ako sa probinsya dati. Pag buntis ako, pag lumalabas ako, lagi ako may dalang bawang. Opo, kasi, masama ako magdadala ako ng bawang? Sinasabit ko lang sa damit ko. At least, diba, kung may asuman o wala, at least, okay lang, kasi, hindi naman masama magdala ng bawang. Hindi naman nangangamoy kasi hindi naman nabalatan. Parang ganon. So, tingnan nyo lang mga kamamshi, kapregi dyan, kung ano yung makakatulong sa inyo sa pagbubuntis nyo. Ganon. And yung tips ko is, sana maka-help din sa inyo. And yun about sa mga almoranas, kung ano yung gamot pala. Kasi ang daming nagme-message sa akin, ano yung gamot. Actually mga kamamshi, nakalimutan ko na po yung gamot. Pero yung gamot na yon hindi mo yun mabibili ng walang reseta. Kaya yung mas maganda, magtanong kayo sa doktor, sa OB nyo, para bigyan nila kayo ng gamot na para sa almoranas nyo. Kasi iba-iba naman po yung almoranas depende sa laki, depende sa itsura. Kasi may almoranas po na paloob, may almoranas din na palabas. Dalawang klase po pala yung almoranas, nakalimutan ko sabihin kanina. So yun, dapat pa-check nyo talaga kung feeling nyo may almoranas kayo or napupupo kayo ng dugo, mga ganon. Kasi ako rin before, nagpupo din ako ng dugo nun eh. So, binigyan lang talaga ako ng cream lang yung pinapahid. So yun, after ko manganak, ngayon, update sa almoranas ko ngayon. Sige, update sa almoranas ko ngayon. Yung bunso ko, 3 years old na. Okay na. Nung dalaga ako, wala talaga ako yung mga kamamshi. As in, yung puwet ko, super clear. Super clear talaga yung puwet ko. Wala niyan. Pero ngayon, meron isa, nag-stay na talaga siya. I mean, isa lang, pero hindi malaki. Maliit lang, pero nandito na talaga siya. Nag-stay na talaga siya sa puwet ko. Siguro kasi nga, dahil nga, yung puwet ko, like, bumuka. Yun kasi dati, ang tagal ko sa CR nakaupo, magpupo, na-diarrhea kasi ako nun. So, dun na nag-start. And pag nagpupo din kayo, huwag kayo masyadong matagal nakaupo sa bowl.
Ganon, wag yung iire, wag kayong iire kasi ako nung umiiri ako. So wag mali pala yun. Lately ko na rin nalaman na mali yung pag-ire ng ire kasi dun din lumalabas si Almoranas. Wag kayong iire. And ngayon, okay naman yung puwet ko. Yung Almoranas ko, hindi naman masakit. Hindi na masakit. Nung noon lang, nung buntis ako, masakit siya kasi namamaga, ganyan. Tsaka syempre, malaki yung tiyan natin, di ba? Pero ngayon, so far, okay na. Parang normal na lang talaga siya. Parang nag-iwan na lang siya ng mark, ng maliit na konti. Parang may ganon. Yun na lang. So, gagawa ko ng video yung about naman sa mga next video natin. Subscribe kayo mga kamamshi, especially sa mga bago dyan. Para updated kayo. And pwede niyo akong i-follow sa social media accounts ko kasi nagpo-post din ako doon ng mga beauty hacks, mga anti-lotion, kemelu, mga ganyan, mga motherhood lifestyle. So, yan. So, thank you for watching mga kamamshi for today. And sana naki-help po itong video sa inyo. See you next time po ulit!